No other name but the name of Jesus. Pangalan na tatawagin natin pag tayo'y binabawian ng buhay. Pangalan na nagliligtas at nagdadala doon sa kabilang buhay. Sabi po ng Panginoon sa Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kung atin pong tatanungin ng Panginoon kung ano ang kanyang life mission, isa yan sa mga pinakalulutang na gusto niya ang tao ay bigyan ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ngayon, sinabi rin niya yung kalaban ng ating buhay, yung magnanakaw, dumarating lang daw upang magnakaw, pumatay at manira. Paano ba tayo nananakawan ng buhay? Paano tayo napapatay ng kamatayan? Paano nangyayari ang mga ganon samantalang malinaw ang gusto ng Panginoon? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pagtutuon sa isang hindi naiiwasan at hindi dapat iwasan, paano makitungo sa kamatayan or how to deal with death. Father in heaven, we thank you for our life and we thank you that we can meet you sometime face to face when we cross that river called death. Nawa Panginoon, kami bigyan ninyo ng kawarunungan upang maunawa kayo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, mga pagkakamali at pagkukulang namin inyong punan. Buksan niyo po ang aming mata at pagpalain kami ng katotohanan na makapangyarihan, na nakapagpapabago ng pag-iisip, nakapagpapalakas. Walk in our midst, O God. Give us your blessing. We lift up your name in the name of your Son, Jesus. Amen. Maraming paraan ng pagnanakaw ang kamatayan sa atin. Una pa man ay bago tayong mamatay, pwede na tayong manakawan. Pwede na tayong masira, pwede na tayong simulang patayin ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay nananakot. So kung lagi ka nalang takot mamatay, nabawasan na ang oras mo para mabuhay. Nagpapawala yan ng saya, nagpapabawas ng sigla, at nagpapahina ng dapat sana ay lakas. Yung lagi ka nalang natatakot, nawawalan ka ng panahon para yung masaganang tanggapin ng mga pagpapala na ngayon ay nariyan. Yung takot. Isa pa pong pagnanakaw sa atin at pagpatay ng kamatayan, bago pa man ito dumating, ito ay sumasakal sa buhay. Nagpapaliit ng plano, nagpapababa ng mga pangarap, nagpapaliit ng mga posibilidad sa buhay. Pag ang tao ay wala nalang inisip kundi mamamatay siya, hindi na niya lalakihan ang kanyang mga pangarap. Hindi na niya itutuloy ang kanyang mga plano, hihiga na lang siya at aantayin niyang siya'y mamatay. May isang ganyang uri ng katotohanan na sinasabi sa Lucas 12:18 hanggang 20. Isang matagumpay na lalaki ang nagsabing, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilalaan mo para sa iyong sarili? Ano po ang isa sa maraming mga leksyon na maaaring makuha dito sa ipinakitang halimbawa ng Panginoong Hesus? Na pag ang tao ay nawalan na ng direksyon sa buhay, nawalan na siya ng sense of mission, nawalan na siya ng mahalagang mga plano at adikain, ay parang nawalan na rin siya ng buhay. At hindi lang yon, walang kwenta ang magplano ng magplano, samantalang baka bigla kang humarap sa Diyos. Ano po ang makikita natin dito? Na hindi masama ang magplano, na hindi masama ang may malaking mga pangarap at maraming gustong gawin, subalit dapat handa ka rin any moment na haharap sa Diyos. Pero kung lagi ka naman paghahanda sa pagharap sa Diyos ang ginawa mo at wala ka ng ginawang buhay dito sa mundong ito, nasakal na rin ang buhay mo. Marami pong mga ganyan eh. Bakit hindi pa po kayo mag-aral ng gusto nyong kurso? Matanda na ako. Mamamatay na ho ba kayo? Sana na may huwag pa. Di mag-aral pa kayo. Gusto nyo pala eh. Marami mga balo. Ba't di kayo mag-asawa uli, mami? Ay, wag na. Matanda na tayo. Di ba? Masama na meron ka man lamang masandalan kung nanonood ka ng romantic movie.
May mag-abot man lang sa iyo ng salon pass kung sumasakit na yung likod. Yung iba kasi ay matanda na tayo, ayaw na magplano. Ang iniisip na lang, malapit na tayong mamatay. Ba't hindi ko kayong magsimula ng isang negosyo? Matanda na tayo. Anong ibig sabihin doon? Hihiga na lang tayo, maghihintay na embalsamuhin dahil matanda ka na. Pag lagi ang iniisip mo kamatayan, no? Wala ka nang ma-accomplish sa buhay. Ang takot sa kamatayan ay pumipigil sa pagiging mabunga. No? Kaya, dapat hindi natin pinapayagan na hindi pa naman dumadating, natatakot na tayo, pati tuloy yung dapat ngayon ay nagagawa, hindi na nagagawa. Yung takot sa kamatayan ay nagpapaliit ng mundo. Sobrang pag-iisip sa kamatayan, sobrang paghahanda sa kabilang buhay, trying to earn points in the afterlife and missing the here and now. Hindi masamang paghandaan yung darating. Hindi masama na may points ka in heaven, pero nandito ka pa sa earth nilalagay ka pa dito ng Diyos, ibig sabihin may buhay ka rin dapat dito. Kasi kung doon ka na lang sa kabila, di dapat sumakabilang buhay ka na ngayon din. Kaya nakakawala yan ng mga kahulugan ng pangkasalukuyang buhay. Ang takot din po sa kamatayan, mga kapatid, ay nakakapagpatigas ng puso. Nakakapagpasama, kuminsan. Sa kagustuhan ng taong iligtas ang kanyang sariling buhay para hindi siya mamatay, kuminsan hindi na siya nagiging mabuti sa kapwa. Sa paniniguro na siya ay mananaig, na siya ay magiging secure, kuminsan ay nagiging masama sa kapwa ang tao. Si Abraham na lang at si Sarah, mayroong ganitong example sa Genesis 12:11-13. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. So sa takot nitong si Abraham na mapatay, willing nang ipamigay ang asawa kung kanino na lang. Sabi, baka sa kagustuhan nilang makuha ka, patayin ako. So, sumama ka na lang. Sabihin mo na lang na, kapatid mo ako. So, tuwang-tuwa siguro si Sarai. Sabi ni Abraham, Sarai, napakaganda mo. Napakangiti siguro siya. Sabi niya, sumama ka na lang sa kanila. Hindi biglang nanimangot ang asawa. No? Dahil ipapamigay, huwag lang mapatay si asawa. Nakita niyo rin yung mga crack sa karakter ng mga tinatawag natin mga patriarchs. Yun po'y bago mamatay ang tao, naapektuhan na siya. Kung papayag siya. Ngayon, habang namamatay, at nag-aagaw buhay at namatay na nga, paano pa tayo na pagnanakawan ng kamatayan? Before and during. Ang kamatayan ay gumagambala, pumuputol sa buhay. Needless to say. Santiago 4:13-15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ano pong sinasabi dito? Huwag ipagyabang yung bukas, yung next week, yung next year, kasi hindi mo yan hawak. Maaring biglang maputo lang yung buhay at ikaw ay mahihiwalay sa mundo. Maiiba na ang lahat at ang mga plano mo ay nababaliwala. Hindi sinasabing huwag magplano, hindi po sinasabing huwag mangalakal. Ang sinasabi lang, alalahanin mo na ang lahat ng yan pwedeng biglang maputol pag nabawian ka ng buhay sa panahong di mo naman inaasahan. Lagi mo nalang makikita, in the untimely death. Meron ba namang timely death? Lagi naman ganun Lagi sasabi mo, untimely demise. Siyempre, meron ba namang sabi ito nga talagang tamang-tamang mamatay na siya? Hindi naman natin gusto yon. Bakit nga po ba ayaw ng tao mamatay? Kasi ang buhay na ito lang, ang buhay na alam natin. Ito lang ang kilala natin. Kaya ayaw na ayaw mong umalis dito dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yun ay kung hindi alam. Kaya mas alam mo kung saan ka pupunta, mas lumuluwag ang lahat. Para kang isang palaka na ipinanganak sa balon, lumaki sa balon, nakakulong sa balon, ayaw mong lumabas doon dahil para sa iyo, yun na ang magandang daigdig. Yung pala meron pang napakalaking daigdig na nasa labas. Pag tinitingala mo yung bunganga ng balon, nakikita mo yung kaprasong langit, sa bilog ng balon, akala mo yun na ang buong-buong langit. Akala mo yun na ang lahat ng halaman sa mundo, yung konting lumot sa loob ng balon. Pero kung lumabas ka pala, higit na maganda pa.
Yan po ang buhay natin ngayon. Nasa loob lang tayo ng isang balon, yung iba naman, ayaw na ayaw nang umalis doon. Samantalang isang state lang yon, isang stage, isang phase of our life. And there is a great thing that awaits those who love God. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ngayon, nahihiwalay tayo sa mundo. Yan ay isang pagnanakaw din, lalong-lalo at biglang-biglang napuputol ang ating pakikipag-ugnayan. Ang kamatayan ay pumuputol ng mga relasyon. Ang ating koneksyon sa kapwa ay naiiba, napuputol. Mangangaral Siyam, 5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Yan daw alam ng mga buhay na siya'y mamamatay. Pero pag patay ka na, hindi mo na daw alam yun. Wala na siyang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sinabi po yan ni Solomon. Kaya mga iba na pag naglilibing, naku, alam ko nakangiti ngayon dito si yung inilibing, pampaka-konsuelo lang yun ng mga nalulungkot, no? Pero ang sabi ni Ecclesiastes, wala na silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So hindi ka pwedeng ipagdasal ng mga namatay, no? Dadasalan mo yung namatay para ipagdasal ka rin. Iba na ang vibration noon, iba na yung consciousness, iba na yon. Hindi na yun yung ganito. Kaya sabi, wala na yon, nadi-disconnect. Marcos 12:25, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. Ibig sabihin, wala silang ganong uri ng passion. Wala silang interest. Wala silang romantic interest. Kaya yung mga namamatay, lalo't malungkot ang kamatayan sa mga pelikula, tapos babangon ng mga kaluluwa at maghahabulan na naman sila sa mga nyugan at mga humahalakhak sila. Fantasy lang yun para masaya ang ending, para kumita ang pelikula. Wala na daw na nag-aasawa pa uli sa kabilang buhay. Iba naman yun. Isang bagay na hindi natin unawa, pero hindi ibig sabihin ay walang kwenta. Ano pa po ang ginagawa ng kamatayan? Siyempre, pag nangyari na, gumugulo sa mga apektado. Sa mga nanglulungkot at nagluluksa, sa mga nalilito, may mga taong nawawalan ng focus at pag-asa dahil binuo ang buong daigdig sa paligid ng isang tao. E kung ang taong yon ay mamatay, paano ka na? Kaya ito po mga leksyon na ito ng kamatayan, na isa ring mga leksyon sa atin na huwag masyadong ma-attach. Kasi, paano na? Kung naunahan ka niya, ano gagawin mo sa buhay? Tuloy pa ang buhay kasi hindi ka pa kinukuha ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka pang gagawin, meron ka pang dahilan para mabuhay. Kaya yung mga iba, sasama ako sa hukay, talaga nagpipipigla. Subukan man bitawan na talaga ang pagkakaiwas sa bunganga ng libingan ni ganun din. Wala pa naman ako nakitang budang tumalon talaga doon sa ilalim. Sasama ako. Pero pag binitawan mo, wala pa naman talagang tumalon doon sa loob. No? Mga kaartihan. Dahil siyempre kahit na byuda ka, gusto mo pa rin mabuhay. No? At dapat, gusto mo pa rin mabuhay. Kasi hindi naman kayo pinanganak ng sabay. Napangasawa mo, bagamat pinahiram ka ng Diyos ng asawa, nagkaroon ka ng ligaya. Pag nabawi, huwag sumama ang loob mo. Pasalamat ka at nakahiram kahit sandali. Dapat isip mo, sige, nakahiram na ako, solian time, malulungkot ako, pero up to a moment only, then I'll pick up my life. Dahil hindi ka pa kinuha eh. So dapat mabuhay ka pa. Paano tayo makikitungo sa kamatayan? Lalo tayong mga anak ng Diyos. Mga nagsasabing nakakilala sa Panginoon. Paano makikipagmabutihan sa kamatayan? Dahil paano ka makikipagyera dyan talaga namang kasali yan sa plano. Unahan ang kamatayan. Preempt death. Lampasan ang makalupang pamumuhay bago pa man sumakabilang buhay. Lumampas sa mga araw-araw na alalahanin. Transcend your earthly existence and begin to live in eternity even while you're still here on earth. Then when death comes, it will not be a big surprise and you won't have to make a very big adjustment. Unahan ang kamatayan. Mamatay na bago pa dumating ang kamatayan. Anong ibig sabihin? Mamatay sa mga pagpapahirap ng mundo. Putulin ang relasyon sa mga sobrang attachment sa buhay. Nandyan, masalamat. Pero kung wala, pwede rin. May pangarap, salamat. Pero kung hindi natupad, pwede rin at salamat din. May mga pagsisikap,
Pero kung ang bunga ay hindi inaasahan, salamat pa rin. Tulad ng sinasabi ni Solomon na kamatayan na hindi na sila kasangkot sa nangyayari sa mundo, nandito ka sa mundo, sumasangkot ka, pero hindi sobra. Hindi ka masyadong attached. Galatia 6:14. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Di po ba yung patay walang pakiramdam? Kahit mo nga yan, anong gawin mo sa kanya, hindi na siya nagre-reklamo. Well, we cannot be totally and completely dead to the world. We can begin an early and an advanced kind of death to the world. Halimbawa, nabigo ka, o hindi ka na masyadong nagluluksa dyan. May hindi nagmahal sa'yo, may nag-ignore sa'yo, hindi mo masyadong iniinda, hindi ka masyadong sensitive, patay ka na sa mundo. Hindi ka nauunawaan ng mga tao, hindi ka nila na-appreciate, hindi mo yun ipagpapakamatay. Dahil patay ka na sa mga ganong feeling. Hindi ka magkaroon ng malaking bahay, malaking kotse, natututo ka makontento kung anong meron ka dahil patay ka na sa mundo. Bagamat, kung nandyan, edi salamat. Kaya napaka-importante sa buhay yung unahan mo yung kamatayan. Huwag mo nang hayaan na pagdating pa lang ng kamatayan, tsaka ka madedetach. Have a healthy level of detachment while you engage life. Actually, it's a challenge. Kung paano natin ibinabalanse na nabubuhay ka ng buong buo ayon sa kalooban ng Diyos, pero patay ka rin sa mga yon. At palagay ko, kung inyong iisiping mabuti, magkakaintindihan tayo sa sinasabi ko. That it's there, if it's not there, then it's not there. That you won't cry over spilled milk. That you will not live your life in regret and worry and anxiety. Mabuhay ka at mamatay, pwede. At ganoon ang itinuturo sa atin ng Biblia. Transcend earthly existence. Pero hindi ka naman magiging yung para mga monks na ayaw ng kumain, sinasaktan ng sarili, dinedeny nila na meron silang katawan, itinatanggi nila na meron silang sikmura, itinatanggi nila na meron silang mata, ayaw na nilang tumingin. Kaya may mga monks na pag lumalabas sila sa kanilang mga monasteryo, nangakapikit, kapit-kapit sila, at isang bata lang ang naglalakad sa harap nila na may maliit na kampanilya para malaman nila kung lulusong, aahon, liliko, ayaw nilang tumingin. May mata pa sila Anong ibig sabihin ng may mata ka pero detached? Naapektuhan ka pero hindi masyado. May dumaan diyang sexy, nakagandahan ka rin pero hindi naman para habulin mo. Meron ka nakitang mga kalungkutan, nalulungkot ka rin pero hindi naman para ipagluksa mo ng todo at tumalong ka na sa bangin dahil sobra ka na depressed. Naapektuhan ka but only up to a point. And that is a very strong sense of protection that spirituality can give to people. Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Siyempre, ito isang talinghaga. Sapagkat dinatnan ng mga disipulo niya si Jesus na hindi pa kumakain, kaya pinapakain siya, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ng will of God. Bagamat alam natin na si Jesus naman ay mahilig din kumain at natawag pa nga siyang matakaw ng mga critics. Ang tawag sa kanya ay glutton. So napaghahalo ni Jesus, yung kanina pa natin pinag-uusapan, engagement with the world and detachment from it. Enjoying the material world and at the same time, being able to survive and still find great joy even though those things are not there. Kaya sabi niya, pwedeng meron, pwedeng wala. That's the balance. So agahan ang makalangit na pamumuhay. Huwag nang hintayin pumunta sa langit para magsimulang magkapakpak at magkahalo. Pwede mo nang simulan yan kung ano man ang ibig sabihin ng talinghaga na yon. Lucas 17:21, at wala rin magsasabing nagsimula na ito, dito o doon, sapagkat ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. Ito po ang sagot ng Panginoon sa mga nagtatanong na kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi naman dumarating yun na parang andito, nandun. Sabi niya, nagsimula na yan. Ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. So nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Nandito pa lang tayo, nagsimula na yung langit sa bawat isang tao. So nasa sa atin na yung kung paano natin papalakihan at i-develop at mabuhay sa dalawang level na nabubuhay ka sa langit dahil nagsimula na at nabubuhay ka pa rin dito. At yan mga kapatid ang malaking hamon kasi meron namang doon na lang sa langit na buhay, dito hindi na. No? Kinalimutan na nandito siya, kinalimutan ng may mga mahal siya sa buhay. Kumaripas na lang sa pagmimisyon, may anak na tao, ang dami pakakanin, nilimot na ang lahat at naglingkod na lang sa Diyos. Paglilingkod ba sa Diyos?
Meron kang mga dapat mong gawin dito sa lupa, meron kang mga responsibilidad. So pinaghahalo mo yung dalawa, hindi isa lang. Hindi dito ka lang, wala kang ginagawa para sa langit. Hindi langit na lang, wala kang ginawa para dito. Sabi ni Solomon, a man who fears God will avoid all extremes. At yan kung minsan ang nagiging bunga, pag binrainwash mo ang masyado ang tao sa relihiyon, nabe-brainwash siya na talikuran ang kanyang katotohanan na siya'y buhay dito. Ayaw nang kumain, ayaw na magtrabaho, iniintay na lang ang pagdating ng Diyos sa mga ulap-ulap, nagre-resign sa mga trabaho. Masama ba namang abutan ka ng Diyos na nagtatrabaho? Abutan ka nagkukudkod ng nyog, naglilinis ng kotse, mapapagalitan ka kaya? No? But they suspend life here because they're already there. That's an extreme. Dapat balanse. Colossus 3:1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan nyo ng isip ay mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So lagi, kahit sa Bible, very clear and very distinct ang identity ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, ni Kristo at ng Ama sa langit. Kumisan, pati mga Kristiyano, nalilito na, kanino ba nagdadasal? No? Nung ang mga disciples ay nagtanong kay Jesus, turuan niyo po kami magdasal. Anong sabi ni Jesus? Ganito, Our Father who art in heaven. So, ibig sabihin ni Jesus, magdasal sa Ama sa langit. No? Huwag tayong malito tungkol dun. At nagdadasal tayo sa Ama sa langit, sa ngalan ni Kristo. Ang itinuro ni Kristo, magdasal tayo sa Ama. Hindi niya masabing magdasal kayo sa akin. No? Sabi, magdasal kayo sa Ama. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At yun ay dinadasal natin sa kanyang pangalan. So, very clear din, pinapakita yung darating na mga panahon, nando doon si Kristo, sa kanan ng Diyos. So, nando na, ituon daw natin ang isip doon. Pero hindi ibig sabihin na mabubulag ka na dito. Pangalawang Korinto 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun pong Pompeii, isang lungsod yan sa Italy na natabunan ng bulkan. Noong nahukayan, libu-libong taon matapos ang mangyari, o daan-daan, whatever, marami pong mga nakita mga tumatakbo na dala-dala nila yung kanilang pera, dakma-dakma nila yung mga gold nila, inabutan na sila ng lahar at doon na sila namatay, na-preserve sila. Yun ang sinasabi ko, kanon masyadong pang dito. Yung iba siguro kaya hindi nakatakbo ng mabilis sa dami ng dala. Masyadong attached. Pero dapat naman siyempre, kung tatakbo kami, dalakan mo kahit konti. Dahil paano kung nakaligtas ka na doon sa lahar, wala ka malang maibili ng biscuit. Meron. So a little there, a little here. Balanced life. Ngayon, mga kapatid, kung sakaling dumarating na, tumutok-tok-tok na si kamatayan, di lumipat na lang kung dumating na ang panahon doon sa tunay na kalangitan. In other words, graduate when you must. Kung minsan may mga nagte-text sa akin, Pastor, namatay po si ano, namatay si gano'n. Huwag niyo akong ginaganyan. Sabihin niyo, gumraduate. No? So, kaya nakakatanggap na ako, ay, gumraduate si ano, gumraduate si ganyan. Minsan, nakatanggap ako ng isang gano'n. May kaharap ako sa ko, ay, gumraduate na pala si ano. Ano pong course? Si ko namatay. No? Kasi naman yung parang patay, napaka-negative Di gumraduate. Hindi ba graduation lang ang kamatayan? Mula dito sa mundo, lilipat ka sa kabila. No? May tugtog ka pang tatan, tatan, tan, tan. So, hindi naman dapat sobrang katakutan yung graduation. Gusto mo nga, gumraduate Pangalawang Korinto 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yun ang nangyayari. Unahan natin ang kamatayan na nakahanda na tayo mangyari ito. Kasi graduation yan. Tingnan ninyo mga kapatid, suriin ninyo ang verse, 2 Corinthians 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. So yung inililibing, hindi kayo yun. Katawan lang yun. Ang ililibing, hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung mahal mo sa buhay. Ililibing lang yung katawan niya. Kasi wala na siya doon. Kaya sabi, malakas ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Kasi may iba tayong tatahanan in the future. Kasi sobra kumisang nakakatakot yung kamatayan dahil akala mo nga ikaw yung ililibing. No? Sabi pa ng iba, huwag niyo akong ilulubog Talagang claustrophobic ako Gusto ko lang yung nakalutang para madaling lumabas.
Hindi na nga ikaw yun eh. Yung pa iniisip, paano kaya ang gagawin sa akin? Hindi ba pagka nag-empake kayo ng damit, nasa maleta nyo yung damit nyo, sumakay kayo ng eroplano, dinala ng carousel yung maleta, inilagay sa baggage compartment, hindi naman kayo nasasakal, di ba? Kasi wala naman kayo sa loob ng maleta, damit nyo lang yun. So ganun din yung mga inililibing, hindi naman tayo yun eh. Damit lang ng ating kaluluwa yun. So huwag tayong masyadong matakot sa ganyang mga bagay. Filipos 1:23, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ano naman daw ang pagtatalo? Kasi gusto naman niyang manatili dito para daw maglingkod pa, para may magawa pa. So sa kanya, maparo at maparito, blessing lang yan, pareho lang. Magkaiba lang. Sabi kong tutuusin, mas gusto ko pa nga yung pumaroon na kay Kristo kaysa ang kasama ko mga Kristiyano. Di ba? Di hamak namang mas masarap na si Kristo kaysa mga Kristiyano ang kasama mo. Minsan yung mga Kristiyano, pinakamagugulong tao sa balat ng lupa. Walang ginawa kundi mag-away, magtampo, mag-intrigahan, kumisan. Bagamat, hindi yun ang dapat na nangyayari. Minsan ang pinakamasasarap ding samahan ng mga Kristiyano, at yun ang dapat. Pero kahit pagano kasarap ang kasamahan sa Kristiyano, meron pa ba namang dapat pag-aagam-agam kung kay Kristo ka nasasama diretso. Pero siyempre, hindi naman tayo hypocrite. Ayaw pa naman talaga nating mag-to die is gain. Gusto pa nating mag-to live is Christ. Hanggat maaari sana. No? Ganun na lang ang prinsipyo. Habang nabubuhay ka, basta to live is Christ. Pag namatay ako, dito die is gain. Pero saka na lang yun. Total, mahaba naman ang eternity. Huwag nang agahan. No? I think that God has instilled in us the love for life. Kasi kung hindi natin mahal ang ating buhay at gusto natin sumakabilang buhay, kahit siguro mapaupo ka sa isang kumukulong tubig, hindi ka nababangon doon, napahipo ka sa isang plancha, hindi mo naaalisin yung daliri mo hanggang matunaw, nakahawa ka sa kuryente, hindi ka bibitaw, dahil hindi ka takot mamatay. So talagang inilagay ng Panginoon sa atin yung takot din konti sa kamatayan para i-preserve natin yung life natin. No? Kaya yung mga iba dyan na biglang nagkakaroon ng mga anong nararamdaman, nagjejeta, sa takot mamatay. No? Nag-e-exercise, sa kagustuhang habaan ng buhay. So natural yon to preserve life. Pero kung dulo na, di dulo, graduation na, magmarcha. Anong malaking usapin? Paano pa pakikitungan ng kamatayan, mga kapatid? Huwag laging isipin ang kamatayan. Pag-abalahan at tupagin ang kasalukuyan. Mga ngaral 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Siguro kung tatanungin tayo, ano ba talaga dapat ang gawin ng tao sa buhay na ito? Ito ang sagot. Sagarin mo ang pwedeng kaligayahan at sagarin mo rin ang lahat ng mabubuting magagawa, paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At yan na ang buhay. At kung nagawa mo yan, huwag ka namang hinayang. Kung gagraduate ka na, pupunta ka naman sa next. Balanse. Pinagsama si Paul at si Solomon. Si Paul kasi, pag sa kanya ka lang mag-isang nakinig, huwag ka nang mabuhay dito, puro doon na lang sa kabila. No? Si Solomon naman, sabi niya, dito at doon. At mas malaki pa nga ang timbang na ibinibigay ni Solomon, yung dito. Sabi, ang buhay ay lasapin. Maiksi yan. Pitasin ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Enjoy life with your wife. Yung mga sinasabi ni Solomon, siyempre, hindi naman natin paglabanin dapat yan. Galing sa iisang Biblia. So, anong gagawin mo? Balansihin mo sila. So, enjoy the maximum enjoyment in life. Do the maximum good. And when your time comes up, march to the tune of Aida and graduate. So, sa buhay, magtrabaho, mamunga, maglingkod sa Diyos. Mamatay na lang kung kailangan na talagang mamatay na. Hindi ka pa namamatay, wala ka nang inisip kundi yun. Cross the bridge when you get there. At paano pa po makikitungo sa kamatayan? Mamuhay ng ganap. Kahit pa nga, mamamatay din. Kahit naman alam nating magugutom din tayo ulit, di ba kumakain tayo? In fact, alam nga nating magugutom tayo ulit, kaya tayo kumakain Kahit naman alam mo, nadudumi ka rin, di ba? Daliligo ka rin. Hindi mo naman sasabing, dudumi rin ako mamaya, hindi dala ako maliligo. So, ganun din yun. Mamamatay din lang tayo, huwag na tayong mabuhay. Mali. Mamamatay ka nga, kaya dapat habang hindi ka pa namamatay, mabuhay ka ng todo. Para wala kang sukat pagsisihan at panghinayangan kung darating na yon. Have a full life like Jesus. Lucas 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus.
Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung complete development. Lumaki siya physically, lumawak ang karunungan intellectually, naging kalugod-lugod sa Diyos spiritually at sa mga tao socially. A complete and a balanced life modeled by Jesus. So much can happen in a lifetime. Maiksi ang buhay, subalit mahaba na ito para gawin ang napakaraming bagay. Magplano na parang mabubuhay ng napakatagal, pero mamuhay na para bang bawat araw ay katapusan na. Plan as if you would live very long, live as if each day was your last. Because it just might be your last. So ang maganda niyan, hindi yung isinasara ang araw na meron kayong utang. Bago matapos ang isang araw, in fact, sa lalong madaling panahon, kung meron kayong dapat sabihin sorry, mag-sorry na. Kasi baka bigla kayong mamatay kung kailan ba kayo nag-aagaw buhay, hindi na makahinga, at saka humihingi ng tawad. Pang pelikula lang yon. Dapat humingi na ng tawad habang may boses pa kayo. O kaya magpatawad na. Hindi yung kinamatayan mo na yung galit mo sa tao. Malay mo, bigla kang kainin ng lupa, hindi ka na nakapagpatawad. Magpatawad na agad, huwag nang tagalan. Kung meron kang dapat ibigay sa tao, ibigay mo na. Meron kang utang na loob na susuklian, suklian mo na, huwag nang tagalan. Para kung namatay yung tao, wala kang pagsisisi. Yan mga anak, mag-entrega na kayo ng uso sa mga magulang nyo para hindi kayo ngungoy sa puntod. No? Kung kailan buhay yung mga magulang nyo, hindi yung mapadala ng prutas. At kung kailan may sakit na, tsaka nyo papadala ng lahat, bantay lang ako kumakain. Kupas-kupas na yung damit ng mga magulang nyo, hindi nyo ibili ng maganda, tapos pagka ibinurol, ang ganda-ganda, may sequence pa. Bakit hindi nyo ipahayag habang buhay sila? Bakit kailan na nag-aagaw buhay, malabo na ang mata, tsaka nyo pa itutur? Diba? Kailangan mahalin na agad. Whatever good you have to do, do it now, because the person might die any moment, or you might die, and in both cases, sayang. Kaya hindi maganda yung tatanim kang sama ng loob. Alisin mo agad yan. Kasi nakaka-apekto sa'yo at doon sa kinakasamaan mo rin ng loob. Magplano na parang ikaw ay matagal mabubuhay. Magtayo pa tayo ng tindahan, magganito pa tayo. Yung mga iba, magtanim pa tayo ng mga prutas. Sabi, hindi mo na makakain ang bungan yan. Malapit na tayong gumraduate. Aba, malay mo humaba ang buhay natin. Diba? At saka, di kakainin ng iba. Yung magplano ka na parang kaya haba-haba pa ng buhay. Pero ang pakikitungo mo sa kapwa, sa sarili at sa Diyos, yung parang ito na yung huli. Hindi ko ito na nga, wala kang pagsisisihan. Mga ngaral 11, kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat yang ikagalak yun. Nakita nyo to, yung mga nagtatago ng edad? Kilabutan kayo. Ilang taon ka na? 55. Hindi masabing 55, 65, 75, 85. Dapat mo 85 and praising God. Di ba? Sabi, kung kayo nabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak. Bakit hindi tinatago ang edad? Yung mga nagtatago siguro ng edad, dapat bawian na ng buhay. Total, ayaw pala nila. Di ba? Dapat ka magpasalamat sa Diyos. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Ibig sabihin, yung time na patay ka na dito sa mundo, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. So sabi, ipagpasalamat mo bawat taon. Hindi yung habang dumadami ang taon, pakonti yung kandila sa cake. Pakonti ng pakonti, naging abstract na. No? Dahil ikinukubli. So gawin ang ibig, gawin ang dapat. Lahat ng gusto nyong gawin, mga kapatid, gawin nyo. Huwag lang sasalungatin ng Diyos. Wala ka naman panalo. So huwag ka lang magsikap. No? Gawin lahat. Basta hindi ipinagbabawal ng Diyos, gawin nyo. Binigyan ka ng mata para makakita, binigyan ka ng panlasa para tumikim, binigyan ka ng paa para maglakad. Binuhay ka ng Diyos para buhay ka. Kaya napakaganda ng ating pinaka-importanting salita na mabuhay. No? Kaya mabuhay ka. Huwag kang ganyang lalanta-lanta. Baka meron sa inyo dyan, lalanta-lanta yung umaga na naman. Ang haba na naman ng araw na ito. Tapos pagkagabi, walang inantay ko din mag-umaga na sana. Ang haba naman ng gabi. Sayang. Harapin ang sariling buhay. Marami naman sa atin, at ito napakarami, lalo ang ating mga ina, ang mga kababaihan ng Pilipinas, halos wala na silang sariling life. Nung bata-bata, ibinigay lahat sa asawa. At nung tumanda-tanda, ibinigay lahat sa anak at sa asawa pa rin. No? Parang wala na silang sariling buhay.
maging mapagbigay, ngunit huwag ipamigay ang sariling buhay. You have to live your life. While you are trying to be a beautiful addition to someone else's life, do not forget that it is your primary duty to live your life. Huwag niyong kakalimutan na kayo man ay nilikha ng Diyos, meron din kayong tungkulin sa inyong sarili, nahabulin na inyong mga pangarap, tupdin ang inyong mga nilalayon sa buhay at lasapin ang mga inaasam ninyo. Huwag lang kayo maging tungtungan ng iba, bagamat mahal nyo sila. Paminsan-minsan, pumapayag tayo, tagbo-volunteer pa nga, pero hindi ka nabuhay at hindi ka binuhay ng Diyos para tungtungan lang ng iba. Meron ka dapat na buhay na ipinapamuhay na ikaw yon. Kahit isa kang asawa, isa kang magulang, isa kang anak, dapat ibinubuhay mo yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun ang assignment mo eh. Exodus 18, 17 to 19, sobrang pagpapakamartir nitong si Moses, inako na lahat ang pakikinig sa problema ng buong bayan. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo yung sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. At ano ipinayo ni Jethro? Divide the work. Huwag ikaw lahat. No? Kaya kayo rin mga nanay, kayo na lang lahat. Divide it. Ang lalaking kalabaw ng mga anak ninyo, pagawin nyo sila. No? Pati mga asawa ninyo. Kailangan may oras kayo mga misis na nagpa-parlor, nagpapa-foot scrub, para matanggal-tanggal naman yung mga mikikekwek sa mga paan nyo. Diba? Hindi yung nakatapak lang yung tamtax, hindi nyo pa maramdaman. Dahil sa sobra ninyong kabayanihan, sabi, huwag mong gawin lahat yan. Pagawin mo sila at sa lagay, sila na lang ang maluwag at ikaw na lang itong nalosyang ng nalosyang at matapos kang malosyang, ipagpapalit ka sa 14 anyos. Aba, hindi naman yata ganun yun, ano? Sabi, hindi ganyan ang pamumuhay, ha? Pinapahirapan mo rin sila niyan at ikaw, kailangan may division of labor. Maging tama lang. Tama lang ang paglilingkod, tama lang ang sakripisyo. Yes, we sacrifice for our loved ones. But you will not be a living sacrifice. Si Jesus yun. No? Hindi ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bow. Hindi ikaw yun. Tao ka rin, meron kang buhay. Dapat ipamuhay mo yan. Live your life. At pahabain ng buhay sa abot ng makakaya. Which only means, pahalagahan ng kalusugan. Kumain ng tama, di ba? Palakasin ang katawan. Wala namang kwenta yung haba-haba nga ng buhay mo, nakaratay ka naman. Pero salamat na lang sa patay, pero mabuti na yung buhay ka, pero malusog. At bawasan ang pag-aalala. Ang daming turo ni Jesus na don't worry, don't be afraid, don't be anxious. Kasi nagpapaiksiyan ng buhay. Magmahal, payagan mong mahalin ka rin, maging matulungin, tumanggap ka rin ng tulong, do your part, and get your share. Life must be beautiful because life is from God. Kaya kayo naman ang mga nagsasakripisyong kamag-anak, aba, pasanan nyo naman ng krus. Nakita nyo si Jesus, may tumulong din sa pagpapasa niya ng krus, kahit siya nga na si Jesus, may tumulong pa eh. Kaya kayo rin, baka naman sobrang sakripisyo na ng atin nyo, tumandang dalaga na, hindi na nagkaroon ng love life, kapapaaral sa mga kapatid, di ba? Abay, bigyan nyo naman ng break. Mamaya mag-aasawa kayo ng maagat. Yung pamangkin naman niya ang pag-aaralin na naman. Yung mga lolo't lola na nagpalaki na sa inyo, pagtanda, pag-aaragain nyo na ng mga anak nyo, hindi na sila nagkaroon ng panahon na magsaya. Paano ang gagawin nyo? Hintayin nyo na lang silang mamatay, gano'n na lang. Sa langit na lang sila babawi? No. Life must be lived here and there. Pinahahalagahan ng katawan, inaalagaan para lasapin ang magagandang inilaan ng Diyos sa tao. Unang Korinto 3, 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak sa templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Kayo yun. Sabi. Alagaan ng katawan. Meron ako isang kaibigan, 1985 pa, sinasaway ko ng manigarilyo. 1985, 23 years ago. Itong nakaraang isang buwan, 2 beses na operahan at tanggal na yata ang 1/3 ng kanyang baga. At nagte-text sa akin para daw siyang alupihan. Ang dami ng mga naging hiwa at mga tahi sa kanya. So sabi ko, kumusta ka? Mag-usok-usok ka pa. Ay naku, sabi, 2 kamay at 2 paa, suko na, ayoko na mag-usok.
Kung sumuko ka na ba noong 1985 pa lang, di sana hindi ka nagkaganyan pa, di ba? Pero ayoko nang manisi dahil alam na niyang naninisi na nga ako noon, kahit di ako kumikibo. Kasi katawan mo yan ano ba't nilalagyan mo ng lasod? Di ba? Pagka kumakain ka ng mga sobrang preserved meats, ano ba, kumakain ka ng corned beef, di ba? Ang sarap. Pero isipin niyo naman, namatay na yung baka 7 years ago. Pag tinignan nyo yung expiration, mga 5 taon yung corned beef, di 5 taon ang patay yung baka. Ang tagal na, kumakain ka ng bangkay na 5 years old. Ano inaasahan nyo? Lulusog kayo nun? Di ba? Something's got to give. Kaya mas fresh yung kinakain mo, mas mabuti. No? Hindi puro preserved. Alam nyo ba na ang inilalagay sa preservative, yun din ang inilalagay sa mga ina-embalsa mo. So, alam mo, hindi yan mabuti sa katawan ko. Kaya dapat pinag-aaralan natin yan. At kung papahabain ang buhay, taasan yung quality. Pasayahin ang Diyos. Kasi pag natutuwa sa iyo ang Diyos, nagbo-blow out siya. Pasayahin ang Diyos. Paano po bang makikitungo sa kamatayan? Alalahaning panandalian lang naman talaga ang buhay na ito. Alam nga namang mabuhay ka na 300 years. Siyempre talagang hanggang mga 80, 90, 95, 100, pwede na yun. Ngayon, kung napaaga-aga pa, hindi ka dapat lugi. Nagkaroon ka rin ng life. Kaya kung minsan yung mga estudyante, sa sobrang pagiging serious sa pagiging student, ang tataas talaga ng grade halimbawa, pero wala ng life. Hindi na nakasali sa speech and drama, hindi na nakasama sa mga outing, wala nang napuntahan, man lang nakasiyahan. Paano kung bigla siyang namatay? Ganun na lang. Anong gagawin niya sa diploma? Kaya yung mga iba, kagagraduate pa lang ng anak ko, namatay na. At sa lagay, kung 10 years after graduation, okay na rin. Di ba? Hindi pa rin. Pero ang mahalaga, saan ka man abutin ng kamatayan, kung ano yung ibinigay na palugit sa'yo, naipamuhay mo yon, hindi ka nadaya. So kung bata ka, naging bata ka naman dapat. No? Teenager ka, naging teenager ka naman. Hindi ine-expect mo yung bata na mag-behave ng matanda. Yung teenager, ine-expect mo parang 50 years old. Kasi kung biglang naputol yung buhay nila, they were not able to live the life that the stage or that period permitted them and expected them to live. One of the best gifts that we can give to our loved ones is to allow them to get and to have a life. Minsan yan talagang ang mga magulang, kung pwede lang huwag mo ng pag-swimmingin ng mga anak mo dahil may nalulunod, di ba? Pero kung talagang pinayagan mo mag-swim, minaximize mo ang safety, tiningnan mo kung ano ang swimming pool, inalam mo may lifeguard ba, tas tinuruan mo pa siya mag-swim o pinaturuan mo, hindi mo nang pinapaligo sa gitna ng nag-aalimpo yung dagat, in-ensure mo yung maximum safety at nag-swim at nalunod pa rin. Ganun talaga yung buhay. Pero hindi pwedeng huwag mo siyang pag-swimin buong buhay para lang huwag siyang magkaroon ng posibilidad na malunod. Kasi talagang yung pamamaraan ng pamumuhay may risk. Pero kung inabutan ka ng kamatayan habang ikay nabubuhay, hindi ka na sobrang dapat malugi nun. What I mean, brothers and sisters, is if in the act of living, in the act of having a full life, that's when you met your death, then you should not be regretful about it. Because there are many people who are alive but actually only are just existing because they don't have a life. Yung sobrang sheltered, sobrang safe, wala nang risk na tinake sa buhay. Buhay nga, pero anong uri naman ng buhay yon? So, huwag ka na anak pumasok sa school kasi may mga pumapasok na nasa gasaan na matay. Ano ikukulong mo na yun sa bahay? Let me be repetitious about it. Maximize the possibility of safety, minimize danger, but take risks because you have to live, and that's what life is all about. If in the process of taking those risks and in having a full life, your life is compromised, then it really happens. But to kill yourself on your own by not having a full life is a far graver thing to do. Kaya napakahalaga, alam natin, maiksi ang buhay. Huwag na tayo magtaka pag nabawi yun. Pahiram lang talaga. Lucas 12:28, kung dinaramta ng Diyos sa mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? So, dalawa yung kayo pa ya Kayo pa kaya ang hindi damtan? No? Yun talagang tunay. Pero dapat nating isipin, kayo pa kaya ang hindi rin mamatay bukas? Sandali lang ang buhay. So, kailangan mabuhay ng buong buo, kompletong-kompleto, habang may pagkakataon. Awit,
89, 47 hanggang 48. Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan tayong mga taong ngayon nabubuhay? Ang sagot, hindi nakakaiwas dyan. Ang paraan lamang upang mawalan ng bagsik ang kamatayan ay, kung dumating na ito, ay wala ka naman pinagsisisihan dahil nabuhay ka naman. Napakahalaga. Paano pa po makikitungo sa kamatayan? Makipagmabutihan. Tanggapin ng maluwag sa loob ang kamatayan. Pangalawang Korinto 5:8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. So, mabuhay kung buhay, hindi mamatay kung oras na. Ganun talaga. Filipos 1:21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay kapakinabangan. To live is Christ, to die is gain. Paano makikitungo sa kamatayan? Pakinabangan ito. Kung gayon, unang Korinto 15:55, masasabi mong, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang sagot, wala. Pagwagian ang kamatayan. Paano pagwawagian? Alam niyo po ang kamatayan, usher or usherette. Hinahatid ka lang. So, payagan itong maghatid sa iyo sa kabilang buhay. Huwag siyang iwasan na eto na siya. Sabi mo, o sige, eto ang usherette. Dadali niya ako sa kabilang buhay. Death is usher to the next life, to the next world. Huwag matakot at huwag magalit sa usher. Ang maganda ay handa ang sarili sa kabilang buhay. At pagka ganun, wala tayong dapat ikatakot pag nandyan na yung usher. Yun naman kasi drawing natin, si kamatayan, yung may belong itim, may hawak na karet. No? Kung suotan nyo ng kimona, suotan nyo ng magagandang mga alahas, tulad ng magaganda natin mga usherette. Diba? Dinadala ka sa silya mo, o dito ka sister, doon ka. Di ganun din yung kamatayan, o dito ka, pumunta ka sa piling ng Diyos. Alisin nyo yung lagim ng kamatayan. Hindi dapat ganun. Kaya yung nagluluksa din, itim na itim, nakakakilabot tuloy because of the cultural associations. No? Alisin yun. Para yun sa mga walang Diyos. Para yun sa mga walang pananalig. Para yun sa mga hindi na ililigtas ng Panginoon. Pero yung mga naliligtas, bagamat ayaw pa natin talagang mag-to die is gain, gusto natin mag-to live is Christ, pero kung dumating na, tanggapin. Kamatayan natin at kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Aming Diyos, salamat na lamang at kayo ay naroon din pagdating namin doon sa dulo. Pagtawid namin doon sa dapat tawirin, naroon pa rin kayo, ginagabayan nyo kami, minamahal. Bagamat limitado ang pananaw namin, kaya hindi pa naman kami talaga gustong-gustong pumasok sa kabilang buhay, O Diyos. Pero turuan mo kami na kung dumating ito sa buhay namin at sa buhay ng mahal namin sa buhay, ay tanggapin namin na maluwag. At napakainam na pagtanggap dito ay magkaroon ng isang punong-puno at buong-buong buhay. At nang sa ganon, walang sukat ipagsisi. Ihanda mo kami, O Panginoon, sa panahong haharap kami sa inyo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Handa ba tayo dyan? Meron ba tayong mga utang na dapat bayaran? Bayaran na. May mga kabutihang dapat gawin? Gawin na. Meron tayong dapat ipagsisi? Ipagsisi na. At sa ilang saglit, makipagniig tayo sa Diyos. Araw-araw, minutong merong posibilidad, dapat nakikipagniig tayo sa Diyos. At lagi nating nire-renew yung ating commitment. Then you say, oh God, when I die, take my spirit with you. I like to be with you. Hiningin niyo sa Panginoon Diyos natin sa langit niya na kung tayo ay papanaw sa mundong ito, kunin ang ating espiritu at isama sa Kanya. Kaya habang buhay pa, ibigay niyo na sa Kanya ang inyong espiritu. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong kaluluwa. Habang kayo'y meron pang huwisyo para gawin yan, makipagniig sa Diyos. Sabihin, Lord, forgive me for my sins, cleanse me. I like to give you my life and I like to give you my spirit. When I die, take me wherever you are. And do that in the name of Jesus because Jesus is our way to the Father. Makipagniig sa Diyos, manalangin, ihanda ang sarili para sa sarili.
One of man's greatest sources of stress, of anxiety, of sadness is separation. Yung paghiwa-hiwalay. There is much separation, isolation, and aloneness in this life that gives us anxiety. At dapat ito ay ating maunawa, malutas sa abot ng makakaya, at sa tulong ng Panginoon upang maibsan ang mga lungkot at tunay nga na mas sumaya ang buhay. Separation and God's kingdom. Yan po ang ating pag-aaralan at nawa ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating kalagitnaan. Salamat naman namin sapagkat kayo po'y pinagmumulan ng aming kasiyahan. Nawa turuan nyo kami ngayon na harapin, suriin, at lutasin ang mga usaping may kinalaman sa pagkakahiwa-hiwalay, pagkakalayo-layo. Sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at hugasan niyo kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Heal our infirmities, strengthen our weaknesses, enlighten us. Father, we ask you, thankful and grateful, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Separation and what has God's kingdom got to do with it? Ang separation po ay isang bagay na hindi masarap kahit kailan, lalo't nagmamahalan ng mga tao, mahal nyo ang isang bagay, ang isang gamit, ang isang trabaho, you don't want to be separated. But at birth, a series of separation from loved ones, from beloved places or desirable situations never stop happening till a person's death. Yun palang pagkakaluwal ng tao mula sa sinapupuan ng kanyang ina ay pasimula na ng isang walang tigil at walang katapusang paghihiwalayan. Kaya ang tao ay mayroong iwing lungkot, may natural siya na pangangailangan dahil sa simula pa lang ng kanyang buhay sa mundong ibabaw, ang pasimula nito ay pakikipaghiwalay. And in that case, separation from the mother's womb, actually leaves impressions on the infant. At yun ay malaking stress. At hanggang siya ay lumaki at bawian ng buhay at bumalik sa Panginoon, merong walang katapusang series of separation from things that are liked, loved, and even had become habits. Kaya nga ang tao ay takot sa kamatayan, dahil ang kamatayan ay ini-interpret ng marami na paghihiwalay at sa tingin ng iba ay permanenteng pagkakahiwa-hiwalay. Kaya ang lahat ng tao takot sa topic na yan at kumari sana ay iniiwasan na maganap sa buhay. So there is separation anxiety. Many people are afflicted with separation anxiety disorders. And for our purposes today, we define that as fear of separation from loved ones, or excessive sadness, maladjustment, or dysfunction because of separation from loved ones. Hindi mahirap imaginein sa atin dahil at least 10 million Filipinos work away from home, away from the country. Kaya meron tayong kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan na mga naninirahan sa malayo. Nung araw, ang mga magulang, iniisip nila pag nagkaanak sila ay nakapaligid sa kanilang higaan yung pagtanda nila at sila'y naghihingalo, nandun ang mga anak. Hindi na yun ngayon lagi totoo. Bihira nang nangyayari yon sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Nung araw, ano man ang mangyari, hindi naghihiwalay yung mag-asawa, bihirang-bihira yung paghihiwalayan, at ngayon padami ng padami, padalas ng padalas ang hiwalayan. Of course, may anxiety yan. At kahit ayaw mo na sa asawa mo ngayon, inibig mo rin nun, mayroon ding hapdi, may sakit. Lalong-lalo sa mga anak. What are some of the bad effects of separation? Unang-una, kahit wala pang separation na nagaganap, there is a pre-separation fear and unease. There is anxiety. Ang mga anak, pagka laging nag-aaway ang magulang, meron na silang fear. Baka maghiwalay ang mga magulang namin. Kanino kami isasama? Sa tatay ba o sa nanay? Pagka mayroong pangangailangan na financial ang pamilya at nagiging solusyon ay kailangan mag-abroad, magtrabaho sa ibang malayong bayan, nagkakaroon ng anxiety ang bawat isa dahil magkakahiwa-hiwalay. Kaya tuloy, hindi pa nangyayari kaya natatakutan na.
Marami pong mga bata, lalo yung lumaki na kulang sa pagmamahal, lumaki na nagpapalipat-lipat ng tinitirhan, ng nag-aalaga, may mga separation anxiety. Halos ayaw na nila magmahal, ayaw na nila magtiwala, dahil ayaw na nilang masaktan muli kung magkakahiwalay na naman. At marami mga tao dala sa pag-ibig dahil nga sa mga separation na ganyan. Of course, one fruit of that separation is excessive sadness. Sometimes even maladjustment that could lead to having unsuitable substitutes. Kaya talamak na nagaganap sa mga overseas Filipino workers at kahit hindi mga worker, kahit mga immigrants at kahit hindi Filipino, pag nagtatrabaho sa ibang bansa, nagkakaroon ng mga affairs. Hindi lahat, pero nagiging madalas mong madinig at padalas ng padalas. Kasi nga, sa sobrang lungkot, sa sobrang hirap ng damdamin, sa halip na mabaliw, natutuon ang pansin sa kung sino ang malapit. Nagiging nearest is dearest. It is an unsuitable substitute, but it becomes a choice for people who are suffering from tremendous feeling of sadness and aloneness. It could lead to harmful relationships, even to addictions. Marami mga tao may mga addiction dahil may tinatakpan sila na anxieties caused by separation. And in extreme cases, there is a malfunction or dysfunction of the person. Hindi maka-adjust. Nagiging psychiatric case. O kaya, hindi nagiging productive. Some people even become criminal cases and issues. Mahirap ang paghiwa-hiwalay. Kaya dapat nating pagtuunan, ano ba talaga ang sagot dyan bago pa man naganap? It is really God's presence. Na ang tugon sa takot ng paghiwa-hiwalay ay balikan natin kung anong ibig sabihin ng God's presence. Psalm 139, 7-12. Where could I go to escape from your spirit or from your sight? If I were to climb up to the highest heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you also would be there. Suppose I had wings like the dawning day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide and protect me. Or I suppose I said, I'll hide in the dark until night comes to cover me over. But you see in the dark, because daylight and dark are all the same to you. Napakalalim ng pagkakaunawa nitong sumulat ng awit tungkol sa presensya ng Diyos. Sabi niya, kailan ba at saan ba ako pwedeng tumakas mula sa iyong presensya? Kahit naman akyatin ko ang pinakamataas ng mga malangit, andun ka pa rin. Kahit na magpakalalim-lalim ako ng hukay sa lupa, ano man ang marating ko, nandun ka pa rin. At kung kaya ko mangliparin, yung makapunta ako doon sa pinupuntahan ng araw, sa pinanggagalingan ng bukang liwayway, o makatawid ako ng mga dagat, nandun ka pa rin. At kahit sa dilim, hindi ako pwede magtago dahil pareho lang sa iyo ang dilim at ang liwanag. So what does it obviously say? That the Lord is not only everywhere, that the Lord is always with man everywhere, even in the darkness. When I say man, I mean humanity, tao, lalaki man o babae. Laging kapiling natin ang Diyos. Banal ka man o makasalanan, relihiyoso ka man o hindi. Ang nagiging pagkakaiba lang, pag malayo ang ating loob sa Diyos at ang buhay natin, ang lifestyle natin ay hindi maka-Diyos, nadadaya ka ng damdamin mo, ng emosyon mo na parang malayo ang Diyos. Pero hindi lumalayo ang Diyos kahit kailan. Lumalayo lang yung loob natin, lumalabo ang pananaw natin dahil sa ating pamumuhay. But that does not change the nature of God and God's omnipresence. Psalm 139 verse 18, and when I awake, I will find you nearby. Kahit ako matulog, kahit ako magising, andun ka pa rin. The Lord is nearby, even in the light of day. This is because God and the kingdom of God is in man. Ito ang mahalaga nating dibdibin. Ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay wala sa mga ulap. Wala sa mga banal na bundok o mga kuweba.
ito ay nasa ating kalooban. Nang hiningahan ng Diyos si Adan at ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi yun nawawala sa atin hanggang tayo ibawian ng buhay at ang Espiritong ito ay bumalik ng buong buo sa Diyos. Luke 17:21, Jesus says, "The kingdom of God is within you." Pag nadadaya tayo ng kaaway because the enemy comes to steal, kill, and destroy, dapat nating maalala ang katotohanan na hindi tayo kailanman nalalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ang tahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay hindi mga batong gusali, hindi mga building, hindi mga puno, ang puso ng tao. That's why the Bible says, you are the temple of the Holy Spirit. That the Holy Spirit is within you. Ano ngayon ang kinalaman niyan sa separation and God's kingdom? Separation could affect anxiety and affect, hurt, and damage a lot of people, man, if he does not dwell in God's kingdom within him. Pag hindi natin naunawa, mga kapatid, at hindi natin na-develop yung relasyon natin sa Espiritu ng Diyos na nasa atin, pag hindi tayo natuto na kumanlong, manahan, doon sa kalooban natin kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, madadaya tayong maniwala na tayo nga kuminsan ay nag-iisa. We could look inward for connection and wholeness and find God. But separation could damage that if we do not look inward. Marami pong mga tao sa paghahanap nila sa Diyos kung saan-saan nagpupunta. Akala nila matatagpuan nila ang Diyos sa isang lugar, sa isang religious gathering, o sa isang religious group, sa isang code of ethics or code of conduct. Yes, it is possible to enhance our understanding of God when we are with groups and in activities that exalt God, study His Word, and actually physicalize and operationalize God's love. But you don't have to go anywhere. You don't have to go far because the kingdom of God is within you. If we do not do that, if we do not find God inside of us, if man does not find God inside of him, he will look everywhere and not find God. At dapat natin itong unawain, mga kapatid, na ang paglapit talaga sa Diyos is a personal activity. Kaya kahit sumali ka sa isang worship event, kung personally hindi ka naman a-attach sa Diyos, wala ka rin mapapala. Kahit anong religious identity mo, pag wala kang personal connection with God who lives in you, you will forever feel empty. And when you are empty and you feel empty of God's love, no human and material presence can compensate for that grave loss and a great lack. Kaya kailangan ito ang ating ma-develop, personal spirituality. Man should look for, find, know, and connect with God within himself. Hindi ko naman sinasabing dapat do-it-yourself religion. Pero meron ka dapat na fellowship, meron ka spiritual family, may ministry ka, meron kang feeding from other people. The gifts that God gave to other people are ministered to you, pero huwag kang mawawalan ng personal worship. Personal devotion. Personal study of God's Word. Personal reflection. Ito ang mahalaga para makakonect ka doon sa Espiritu ng Diyos na nanahan naman sa iyo. Hindi kailangang makikonek sa malayo. Magsimula ka lang doon sa nasa loob. Dahil nakatanim sa bawat tao ang Espiritu ng Diyos. The kingdom of God is within you. So instead of always reaching out to the stars and to the heavens, reaching out far away from yourself, you should journey into yourself. Let us always remember to prioritize personal worship. When was the last time that you worshiped by yourself? That you sang to the Lord on your own? That you played music? When was the last time that you danced before the Lord? Some of you dance, some of you don't.
But some of you want to play music for the Lord. But when was the last time you played music for the Lord? Kung musician ka talaga. O umaasa na lang ba tayo sa mga professional, sa mga specialist musicians, specialist dancers? Meron pa mga tao nga, iniaasa pa yung prayer para sa buhay nila sa mga specialist prayer warriors, so-called. Lagi ipag-pray mo ko. Ba't di kayo mag-pray? Walang specialist sa prayer. Lahat tayo may access. Marami kasi mga tao, they style themselves as your bridge to God, na parang kung magdadasal ka mag-isa, parang hindi na sapat, kailangan lagi silang nandun. And this is somehow the fault of very organized and very stratified and institutionalized religion. That religion brings God far away from people so that you will need religion to get near to God. It is not right. You can connect directly with God because you are the kingdom of God. God's kingdom is in you. Is within you. At pag nagsama-sama lahat ng mananampalataya, nabubuo ang ibig sabihin ng kingdom na yon. But there is that sacred spot inside of you where the Spirit of God resides. It is the Spirit that is grieved when we sin. It is the Spirit that is joyful and joyous when we do right. Yung Espiritu na nagtuturo sa atin ng konsyensya, nagpaparamdam sa atin ng mali, kasama natin yun. God is not far away from every person. God is never away. And you are never separated from God. It's a lie to think that you ever get separated from God. So what are the cures to separation anxiety? First of all is awareness of God's presence and proximity. Ang mga tao, dagdag lang naman yan sa buhay natin eh. Pati nga ang sarili nating ina na napakahalaga sa ating pagkakaluwal sa mundo, ang unang ginagawa sa ating pagsilang ay hinihiwalay tayo. Nalalagot ang pusod. Because God wants you to be an individual attached to Him because He is in you. Pagkatapos nadadagdagan ng mga bonus, nakikipagmahalan tayo sa ating mga magulang, mga kapatid, and later on, mga kaibigan, and then kung nakakaroon ka ng partner sa buhay. Pero lahat yun ay dagdag lang. Ang pinaka-basic presence that's important is the presence of God in you. At yun ay hindi nawawala kahit anong mangyari. Kaya yung mga, hindi naman natin minamaliit, halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, malungkot. At hindi natin binabaliwala yung lungkot na yon. Pero huwag mo lang lilimutin that God is in you, that God is with you. Bababaw yung malalim na lungkot. You will survive. Kung ikaw ay malayo sa iyong asawa dahil nasa ibang bansa o nasa ibang lugar at natutukso ka na makipagrelasyon sa iba dahil lang nalulungkot ka, maalala mo lang that God is within you. God never leaves you nor forsakes you. At sinabi pa niyo ni Lord, I will never leave you, I will never forsake you. Maalala mo who you are. That you are not alone, that you are not isolated, that you're connected to the King of Kings. So awareness of God's presence and proximity is important. So that you don't get deceived by the evil one. So don't be deceived, stolen from, and killed by the evil one. Be aware of God's presence. And to be aware of God's presence, you need to exercise enough silence. You have to have enough aloneness. Kailangan talaga at ibabalik-balik natin ang pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni. Private and personal devotions, meditation, quiet prayer, away from people, in the Spirit. Kasi pwedeng katabi mo lang dyan, pero you make a world exclusive to you and God, even for a few minutes, so that you always get reconnected to the source of power, and your relationship with the Spirit gets developed. Hindi yung laging naka-text, laging pagka napaupo na, hindi man lang mag-pray, hindi man lang mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa spiritual things. Text agad, game agad, nagkakanta puyat-puyat sa cafe Facebook hanggang hindi antok na antok, hindi titigil, wala nang panahon manalangin. Ang iksi-iksi na lang ng panalangin, 3 sentences. Sa umaga tuloy,
tanghaling-tanghali na magising. At kung may trabaho, kailangan magmadali na. Wala nang panahon para mag-pray, para mag-quiet time, para mag-devotion. Anong nade-develop? Akala nyo ba nakaka-develop ng closeness yung mga gadgets? Makakakita ka, 3 tao magkakatabi pero hindi nag-uusap, pare-pareho nagte-text. Kilalayo ng mga kausap. Yung malapit, hindi maasikasong kausapin. At ganun ang nangyayari sa sarili natin. Yung malapit, yung Espiritu ng Diyos na naroon sa loob, hindi natin nakakausap, hindi natin nadirinig, hindi na tayo nakikipag-correspond because we're so busy communicating with everyone. And when you talk to everyone, you talk to no one. When you belong to everyone, you belong to no one. Kaya mahalaga i-develop natin, mga kapatid. Babalik tayo sa old-fashioned devotions. Gaano karami sa atin dito ang magkakaroon man lang ng at least 15, 20 minutes of devotions before you rise from your bed, before you leave your room, before you get busy with the world? How many are able to spend at least 15, 30 minutes in prayer, in quietness before you sleep? We all have 24 hours a day. Kailangan bigyan natin ng budget yung ating espiritu. Huwag nating ipamigay ang lahat ng ating waking moments to people, things that make us tired but never give us joy. So kailangan we are aware of God's presence and enjoy it. Enjoy the Lord's presence. Hindi pinagmamadali. Pag nananalangin ka. Pag may nagtatanong, Pastor, paano po ba i-develop yung personal relationship with God, yung spiritual relationship? And I would always give the same answer. The Bible is not a manual that gave us how. You have to invent your ways. You have to find ways to communicate with God personally. How will you? You have to devote time. Kailangan meron kang oras na wala kang iniisip para magkalugar naman yung mensahe ng Diyos na gusto niyang ipasok sa isip mo. Kung lagi ka may iniisip, busy ka, there's no space for God. Don't always mistake activity for achievement. We have a full calendar of activities, but what do we achieve? Ano ba talaga ang nangyayari? So yung separation anxiety dapat lutasin. And one cure is loving God and His presence more than loving other people, places, or things. Yes, magmahal ka ng tao, magmahal ka ng lugar, magmahal ka ng activity, pero huwag magmamahal ng anumang mga ito higit sa pagmamahal natin sa Diyos. Because it is God who's always with you. Kawawa naman ang tao na ang number 1 sa buhay niya, tao rin. Kasi yung taong yon pwedeng mamatay o pwedeng buhay pero mawala dahil iniwan ka at pumunta sa iba. Pwedeng mahal ka pa rin pero nalayo dahil nagtatrabaho. Ang daming dahilan para magkahiwa-hiwalay. Kaya dapat talaga ang number 1 sa buhay natin ang Diyos kasi siya lang naman ang hindi nawawala. Dumating, umalis ang tao, magstay or not stay, you have a constant presence of God in your life, you'll be stable. You are like a house built upon the rock. Hindi ka madaling kalugin, ugain, takutin, dahil matibay, matining, buo ang loob. At bakit? Kasi nasa kalooban natin ang paghahari ng Diyos. Mark 12:30, sabi ng Panginoong Jesus, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Hindi ka lugi dyan. Pag ibinigay mo ang iyong love sa ibang tao, sa ibang bagay, more than you love God, para ka nang humuhukay ng sarili mong libingan dahil hindi na malayo na ikay mabibigo, malulungkot, mag-iisa. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So do not love the world more than God.